Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong sinabi ni Ombudsman Remulla. Ang sabi niya may mga congressman daw na gusto lang gusto lang nilang manahimik. Aba naman, di na nila gagawin ulit. Uy, nagnakaw. Magsasauli pa sila ng mga contracts kung saan nag-contractors sila. Alam niyo pagka ganong magsusoli, ay meron pong kinuha. Tama ho ba? Oh. Pero ano yung sinasabi ni Boying na magsusoli sila ng contracts? Ano to? Ibig ba sabihin, hindi pa nagagawa yung proyekto? Diba? Tapos ano ba yan? Nadali na ba yung pondo? Well, ang masasabi ko dyan po, hindi pwede. Kapag ka nagnakaw sa kaban ng bayan, ang mga walang hiya na yan, hindi pwedeng ganon. Magsusoli lang kami ng nanakaw namin. O magsusoli lang kami ng kontrata, hindi pa naman nagagalaw. Hindi. Ang sabi ng batas, hindi kayo pwedeng maging contractors. Pero ginawa ninyo, bakit? Diba? Dapat ho papanagutin yung mga yan. O hindi pwedeng magsusoli lang ng pera. O kung ano man, tapos hindi na sila mabubulgar. Bakit? Pagtapos ni PBBM sa termino niya, uulit lang ang mga yan. Bakit kanyo? Yung nga sinasabi ko sa inyo Look at Jinggoy Estrada. Di ba? Si Bong Revilla. O Joel Villanueva, anak ng putya. Dawit na naman. O damay na naman. Walang kadala-dala. Samantalang naaabala ang buhay nila sa dating kaso nila. Di ba? Minumulto sila. Kahit na si Bong Revilla na-dismiss yung mga kaso niya. As in lahat ng kasong sinampa sa kanyang PDAP-related scam. Lahat po yun nabasura na ng korte pero minumulto siya doon. Di ba? Pero bakit nababanggit ulit pangalan nila? Ang lakas ng loob nilang ulit-ulitin. Di ba? Kaya yung mga contractors, nako naman, hindi ho po pwede, Boying. Dapat nga i-reveal mo yan Hindi pwedeng yung gagawin lang niya, ganyan, i-reveal niya. Ay, meron mga contractors na gusto nilang ganito. Hindi pwedeng ganun yun. Pangalanan mo. Di ba pangalanan mo? Hindi ka naman madidemanda niyan Pangalanan mo. Nang sa ganun, magabayan ang kanilang mga constituents na, oh shit, si congressman pala to, si Ninong pala to. Di ba si Ninong pala tong nababanggit doon na isa sa mga mga contractors na di ba? Kasi unang-una kaya po may contractors, di ba Jen? Sabi ni Jen umulit pa, nakalusot daw po kasi sa una. Kaya nga hindi nadadala kasi nasarapan. Nako. Dapat yung mga yan, hindi yan dapat pinapaligtas. Dapat yan, tinutuluyan talaga yung mga yan. Nire-reveal sa taong bayan sino-sino yung mga yan. Diba? Nang sa ganon. Siguro palagay ko kung bago pa mag-eleksyon, kung nung 2024 pa, na patapos ma-fact check si PBBM sa kanyang SONA, yung 5,500 flood control projects, tapos nagkaroon na tayo ng mga ganitong investigation. Palagay ko, matino Pilipinas ngayon, walang mananalong korap. At kung meron mang manalong nagkorap, nako, sobra na hunglala ng constituents nun. Nagboto pa ng isang congressman. Diba? O kaya senatong. Nagabayan sana ang taong bayan. Kaya itong ito pong ginagawa ng Pangulo natin ngayon na pagbulgar sa kanila, pagpapa-aresto sa kanila, diba, na uuwi sa shame campaign laban sa mga politikong ito. And anyhow, hindi po sila kasi talaga dapat nadadamay sa ganito Hindi dapat nababanggit ang pangalan nila. At kung mabanggit ang pangalan nila, napakadali nilang iribat. Kasi hindi talaga sila kasali. Naalala ko nung si PBBM, nung nadamay dyan, panahon ng 2008 ba yun? Basta panahon nila Joel Villanueva, ganyan, sila. Nadamay siya doon. Di ba? Ribat niya yun, madali. Sabi niya, hindi naman akin. Hindi ko naman hawakan ng pera dyan. Wala naman akong transaction dito kay Napoles.
Yung proyekto na yun, sa Mindanao yun yung proyekto na yun, nung maaprubahan yun, ipinasa ko yun sa DPWH para sila yung trumabaho. Ako lang yung yung proponent. Pero lahat-lahat funding, lahat-lahat bahala yung gobyerno noon. Ano pa siya noon senador siya noon. 'Di ba? Dapat ito, i-reveal ito ni Boyeng Rimulya. Tapos meron pang sinasabi na meron daw hong kung merong isang kongresista ng Quezon City, former congressman ng Quezon City na ito ay gustong mag-tell-all. Kaya lang umatras. Bilang ombudsman, may mandato po itong si Boyeng Rimulya to coerce that former congressman to proceed. Meron siyang ganong klaseng mandato na pwede niyang pilitin yan. Hayop ka nagbanggit ka na. Ano to? Nagpapapresyo para kumanta? Kaso. 'Di ba? Kaso dapat. Kailangang malaman ng taong bayan yan. In the interest of the public, dapat malaman ng taong bayan kung sino yan. Dapat pakantahin kung sino yung kongresista na yan. Hindi pwedeng itatago yan. Baka mamaya after nito, mag-eleksyon na naman sa 2028 Di ba? Manalo pa. Naku po. Di ba? Hindi tayo natulungan ng pamahalaan na magabayan laban sa mga tiwaling government officials. Okay? Pangalanan dapat yun. Hinihinala po ng iba, yun daw yung isa sa mga nabanggit ni Diskaya. Ayun na yun. Alam nyo na siguro kung sino yun. Yun daw. Ang hinala lang nila yun isa sa mga nabanggit ni Diskaya na mga kongresista ng Quezon City, 6 yun. Parang yata, lalaki daw yun. Pero kahit po mag-tell-all pa yan, di ba? Dapat yan ay panagutin. Hindi pwedeng libre, nag-tell-all lang ako. Paano kung nag-tell-all tapos sinabi, kakanta ko na yung total, nabanggit ni Diskaya na yung kinukuha naming pera, para kay ganito, kay Martin Romualdez. Opo, siya po talaga yung punot dulo nito. Sa kanya kami nagde-deliver. Gago ka ba? Kongresista ka, magiging taga-deliver ka lang? 'Di ba? Mag-iingat ka rin na mapahama ka, baka mabuking ka balang araw. Kaya hindi pwedeng porke nag-tell-all, talaga namang all honesty na yun. Hindi Kailangan doon talagang may pakita yung ebidensya, yung katibayan, 'di ba? Na yung tell-all niya talagang tumpak. Pagka hindi tumpak yung kanyang tell-all, pitikin sa itlog. Ay nako. Yun ang maganda ho, 'di ba? Tapos kung i-sequester yung ari-arian, lahat ng mga nasasangkot, i-sequester ng gobyerno, gawing mga magbobote ang mga yan. Di ba? Gawin silang mga ngalakal sa basurahan, ganun. Kaya nga nakakahiya naman kay Bryce. Nag-tell-all, kulong pa rin. Hindi sa kanila naman kasi, kina Bryce, i-dismiss i-withdraw ng korte. Ng korte ng DOJ ang kaso. Lahat kasi sila kailangang makasuhan. Ngayon, i-withdraw ng korte. Ng korte ng prosecution ng DOJ yung kaso laban